Hello, hello mga kabupols, kaway-kaway dyan. Welcome po sa Bupols sa Reaction Post. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga kababayan nating nakatira sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga magigiting nating mga OFW dyan, sa mga magigiting nating mga kasundaluhan, at sa mga magigiting nating mga kapulisan, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw. Okay, bago tayo mag-start, gusto lang po akong i-shout out, lalo na yung mga bago nating mga subscribers. Shout out kay Miss Elena Ilarde, I think nasa abroad. Ma'am Elena, shout out po. Shout out po kay My Growing TV channel, I think nasa Canada to. Shout out sa iyo, My Growing. Shout out din kay Miss Jackie Garcia, I think nasa abroad din to. Ma'am Jackie, salamat po. Shout out kay Miss Cory, I think nasa Pinas. Shout out po, Ma'am Cory. Shout out kay at Masking, Digma 842. Hindi ko alam kung lalaki o babae. Pero shout out sa iyo at Masking Digma 842. So maraming salamat sa ating mga bagong subscribers at yung mga subscribers natin na gustong magpa-shoutout, pakiiwan lang po ng message at i-shoutout ko po kayo sa ating next video. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, magsusubscribe pa lang, salamat. Okay, hingin ko po uli sa inyo yung inyong like, subscribe, at pakihit yung notification bell para lagi po tayong updated sa aking panibagong video. Okay, dumako po tayo sa ating reaction ngayon. Ito po ay speech ng ating dalawang pinakamatataas na posisyon sa ating bansa regarding sa Independence Day. So pag sinabi nating Independence Day, ito yung araw ng kalayaan ng ating bansa. So lagi nating naririnig to tuwing Independence Day sa ating school, lalo na sa elementary, high school at college. Meron pa tayong mga programa regarding sa araw ng kalayaan. Di ba? At lagi nila sinasabi na yung mga ninuno natin ay sila yung nakipaglaban para sa kalayaan ng ating bayan. So, bilang ang tanong lang natin, di ba? Bakit kayo ang tumatayo diyan na nag-speech? Di ba? Bakit kayong dalawang pinakamatataas na posisyon sa ating bansa ang tumatayong nag-speech? Bakit hindi ako? Bakit hindi sila? Bakit hindi yung ordinaryong mamamayan? Bakit kayo? Yun ang simpleng tanong. Ang simpleng sagot diyan, it's because you are our leaders. Diba? So, you are our leaders of our beloved country. So, kayo po ang binoto ng bayan para tumayo as a leader ng ating bansa. So, inaasahan namin na you will lead by example. Tama po ba? So, bilang mamamayang Pilipino, ang tanong ko sa inyo, bilang leader, saan nyo ba kami dadalhin? At saan nyo ba gustong direksyon pumunta ang ating bansa? Yun lang po ang simpleng katanungan. Hindi natin sineselebrate lang yung Independence Day para lang may masabi kayo. Ang gusto naming marinig sa inyo, saan nyo ba kami gustong dalhin? Di ba? Naalala ko tuloy yung aking napanood regarding sa action movie. Okay? At lagi kong naalala yun pag may mga ganitong pinag-uusapan. At napakatindi ng binitawan ng ground commander. So siya yung head ng forces na yun na tutungo sa isang digmaan. At bago sila sumakay sa kanilang eroplano para pumunta doon sa digmaan, nagbigay yung ground commander ng kanyang maikling speech. At ito ang sabi niya,
as a ground commander, I will be the first man to step on the ground of our enemy. And I will assure you this, that I will be the last man to step out on the ground of our enemy. Napakaiksi mga kabupulas, pero ang laman ng kanyang sinabi. So, bilang leader, sinabi niya na siya yung mangunguna. Diba? At ifa-follow siya ng mga tauhan niya. At ina-assure niya sa mga kanyang kasundaluhan na walang maiiwan. Siya yung pinakahuling tao o sundalo na mawawala dun sa ground. So, ibig sabihin, i-assure niya yung mga kasundaluhan niya, patay man o buhay, na maiuwi niya sa kanilang bansa at sa kanilang mahal sa buhay. Ganon katindi yung leader na yon. So, yun din na ini-expect din sana namin sa mga leaders na ito, na ganon din ang sabihin at ganon din ang magiging pamantayan nila. Okay? So, ngayon, tignan natin kung sino ba talaga sa mga leader na to ang ganong klase. Okay? Bago tayo mag-start, i-reposition ko muna yung aking sarili. Baka yung dalawa ay magpang-abot. Mahirap na. Ibalin ako ng masabunutan. Wag lang si PBBM kasi masisira ang kanyang herdo. Okay? Without further ado, President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Sa alab ng pag-ibig sa bayan at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Mananatili tayong matatag at hindi tayo matitin. Sa madaling salita, hindi lamang tayo lumilingon sa nakaraan ngayon. Isinasabuhay natin ito sa bawat hakbang na natungo sa mas malayang hinaharap. Diba? Narinig niyo po yung maikling speech ng ating Pangulo sa Independence Day. So kung mapapansin niyo, maiksi pero malaman, di ba? Bakit? Bakit ko nasabi yon? Kasi meron lang akong key point na kinuha doon sa kanya. Ang sabi niya, hindi tayo matitinag at mananatili tayong matatag. Pansinin niyo ang sinabi ng ating Pangulo? Hindi niya sinabing hindi ako matitinag o hindi kayo matitinag. Ang sabi niya, tayo, hindi tayo matitinag, meaning kasama siya. Sama-sama tayo lahat. Bilang leader, siya yung mangunguna. At tulad nung sinabi ko kanina na napanood ko sa movie, ganon ang gusto niyang sabihin. Na gigets niyo bakit ko nabanggit yon? Di ba? So, maiksi lang pero may laman. Tsaka matindi yung sinasabi niya. Kung yung ating i-analyze, ang sabi niya sa pagka-English natin yon, correct me if I'm wrong kung tama ba itong sabi ko sa Sabi niya, we will not be shaken. Di ba? Hindi tayo matitinag. And we will stand still. Di ba? At mananatili tayong matatag. Yun ang matapang. Yun ang presidente. Ini-involve niya as a leader, ini-involve niya ang sarili niya para i-encourage yung mamamayang Pilipino. Di ba? Yan ang tunay na Pangulo. Yan ang tunay na Pangulo na kayang ipaglaban ang bansang Pilipinas. Di ba? Okay. Pakinggan natin ang speech naman ni
Vice President Sara Duterte, tingnan natin kung may laman. Her Excellency, Vice President Sara Duterte. Commodore Alfonsin Tumanda, ladies and gentlemen, mga kababayan, mga kaigsuunan kong Dabawenyo, Assalamualaikum, madayaw, ugmayong adlaw, kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. The city government of Davao warmly greets everyone gathered here for the celebration of the 126th anniversary of the Declaration of Philippine Independence, anchored on the theme, Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Today, we are gathered to commemorate 126 years of sovereignty, as well as to honor this great legacy left to us by our forefathers who displayed true courage, bravery, and patriotism. On Independence Day, we do not only celebrate our liberation, but also place emphasis on the importance of remembering the adversities we have overcome and the ideals we fight for. The freedom we experience in the present is the result of the unyielding resolve of our ancestors to reclaim our right to govern ourselves as a sovereign nation. First natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Yun po, narinig niyo po yung speech ng ating Vice President. So, ano po, may laman po ba o wala? Okay, konting reaction lang po sa speech ng ating Vice Presidente. So sabi niya, ang theme niya sa kanyang speech ay kalayaan, kinabukasan, at kasaysayan. At nabanggit din niya sa kanyang speech, bravery and patriotism. So, ano ba to, Vice President Sara Duterte? Yung speech mo ba is galing sa puso o hanggang salita lang ba? O binasa mo lang galing sa isang papel? Kasi kung titignan mo bravery. Are you brave enough para i-condemn ang China para sa ginagawa nilang pananakop sa ating bansa? Or nananatili ka lang tahimik? Sinabi mo rin yung patriotism. Bilang patriotic sa ating bansa at bilang leader, sinasagawa mo ba yung patriotism na sinasabi mo? Or nananatili ka lang tahimik? At laging no comment. Diba? Okay, dumako tayo dun sa sinabi mong theme. So, dyan na lang tayo magbase sa sinasabi mong theme, Madam Vice President. So, kalayaan. So, kung sinasabi mong kalayaan, so dapat malaya yung mga Pilipino na mangisda sa ating teritoryo within our exclusive economic zone. So ang tanong ko sa iyo, Madam Vice President, malaya ba yung mga mangingisda natin doon sa exclusive economic zone natin? Yung ba yung kalayaan na yung binabanggit diyan? So ano ang comment mo doon? Ang alam kong comment mo doon is no comment. Diba? Kinabukasan, kung hinahayaan mo lang at lagi kang no comment sa pananakop ng mga inchik sa ating teritoryo, mayroon bang kinabukasan ang ating mga anak, ang ating mga apo? Tanong lang po, Vice President Sara Duterte, may kinabukasan ba doon?
Kasaysayan. Kung sinasabi mong kasaysayan, yung mga ninuno natin, nakikipaglaban para sa ating kalayaan. Nakikitaan ka ba namin ng ganon? So lahat ng tong sinasabi mo, wala lang, di ba? Kumbaga, para lang may masabi ka sa sambayan ng Pilipino, pero as a second highest position ng ating bansa as a leader, wala. Ano yun? Di ba? Po, mga kabopols, ito po yung naging score ko sa President at Vice President. So ang kinuha kong team ay yung team na sinabi ng ating Vice President, kinabukasan, kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. So kay President Marcos, it's yes. Kay Vice President Sara Duterte, no comment. So sa kinabukasan, yes kay President Marcos, no comment kay Vice President Sara Duterte. Kasaysayan, yes kay President Marcos, no comment kay Vice President Sara Duterte. So yan po ang score nila. Sa akin sa akin lang. So hindi ko alam kung ganon din po ang inyong scoreboard sa ating Pangulo at sa ating pangalawang Pangulo. So abangan nyo po yung susunod kong mga video. Sana po nag-enjoy kayo ng konti kahit papano. At mulit-muli, paki-like, paki-share, paki-subscribe, at paki-hit yung notification bell para lagi po tayong updated sa susunod kong mga video. Maraming salamat at God bless. Bye-bye!